Kung hindi ka naniniwala sa akin, itatak mo na lang ito sa iyong isipan. Ang ating mga anak ang magpapatotoo nito balang araw. Ang pagbanggit ng mga bata ay naging sanhi ng pag-iinit ng kalooban ni Sarah at bahagyang kinilig habang naglalakad si Ezekiel sa pamilyar na kapaligiran. Habang buhat siya ni Ezekiel papasok ng bahay, nakaramdam siya ng hiya nang batiin siya ng mayordomo na si Rodolfo. "Ma'am, ikinagagala ko po ang iyong pagbalik. Nakahanda na po ang hapunan." Nakaramdam ng hiya si Sarah, kaya isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Ezekiel nang makita niyang nakapila ang mga kasambahay. "Pwede bang ibaba mo na ako ngayon?" sabi ni Sarah sa nagngangalit na mga ngipin. Naglakad si Ezekiel patungo sa dining table at ibinaba siya. Naalala ni Sarah ang oras ng pag-uwi ni Ezekiel noon at nakita ang mga papeles ng diborsyo sa plato na inihain niya habang ito ay gutom na gutom. Inayos ni Ezekiel ang upuan para kay Sarah bago ito naupo. "Ma'am, ikinagagalak namin ang iyong pagbabalik." Nagbubulungan ang mga katulong. Baka sa mga mukha nila ang pananabik. Si Sarah ang nag-iisang madam sa bahay na nakita nila, kaya hindi mabibili ang kanilang saya. "Sarah, kumuha ako ng chef para magluto ng mga healthy dishes na paborito mo. If you want something else, please tell me," at sasabihin ko sa kanya. Natigilan si Sarah sa huling bahagi na sinabi ni Ezekiel. Noong una, iniiwasan nito ang lahat ng paraan ng pakikipag-usap sa kanya, na nagtuturo sa kanya na makipag-usap na lamang dito sa pamamagitan ng mayordomo. Ang malikot na bahagi ng isip ni Sarah ay lumabas at nagpa siyang inisin si Ezekiel. "Ayaw mo na ba akong makipag-usap ngayon sa mayordomo?" Tanong niya na ikinalungkot ng ekspresyon ni Ezekiel. Nang makitang nag-iiba na ang takbo ng usapan, sinenyasan ni Rodolfo ang mga katulong na umalis at sinundan ang mga ito. "Sarah, hindi ba sumagi sa isip mo na natatakot akong kausapin ka dahil natatakot akong mahalin ka?" Palibhasay nasanay si Sarah sa kawalan ng interes nito sa kanya. Medyo kakaiba sa kanya ang pagtrato ng ganito. Kalimutan na natin ito. Binuksan niya ang mga ulam habang nagsasalita. Lahat ng nakahain ay nagustuhan niya. Iba't ibang uri ng salad, sopas at hipon. Mahilig siya sa hipon ngunit ayaw niyang balatan ang mga ito. Nang makita ni Ezekiel ang mga mata ni Sarah na nakatutok sa hipon, ngumiti siya at sinabi, "Huwag kang mag-alala, babalatan ko ang mga yan para sa'yo." Naghugas siya ng kamay bago sinimulang balatan ang mga hipon para kay Sarah. Napanganga si Sarah na parang kakahulog lang ni Ezekiel mula sa langit. Ang pambihirang lalaking ito ay hindi kailanman hahawak ng anumang bagay gamit ang mga daliri. Ngunit ngayon ay maingat na nagbabalat ng mga hipon para sa kanya. "Ezekiel, okay ka lang?" Nataranta si Ezekiel sa tanong. "Bakit mo naman nasabi yan? Hindi ka ba natatakot na madumihan ang mga kamay mo? Mahilig ka sa hipon. Araw-araw ko itong babalatan para sa'yo." Inalok niya ang isang binalatang sugpo at isinubo kay Sarah. "Hindi ba't paborito mo ito?" Nalaglag ang panga ni Sarah, ngunit tinanggap niya ang hipon. Isa-isang binalatan ni Ezekiel ang lahat ng hipon para sa kanya at isa-isa niya kinain ang lahat. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Rodolfo ang mag-asawa. Malayo si Ezekiel sa lalaking kilala niya, pero mas gusto niya ang Ezekiel na ganito. Nang makita niyang ubos na ang hipon, mabilis na inalerto ni Rodolfo ang chef at pumunta siya sa dining room. Nang bumalik si Rodolfo dala ang mga pagkain, huminto si Ezekiel sa pagkain at naglaan ng oras para muling balatan ang mga hipon para kay Sarah. Muling namangha si Sarah
at hindi niya maitago ang kanyang opinyon sa sarili. Ezekiel, hanggang kailan mo ito gagawin? Hindi maaaring ikaw lang ang gagawa ng mga bagay para sa akin. Bahagyang nataranta si Ezekiel at gusto niyang intindihin ng mabuti. Sinasabi mo bang hindi mo gusto na ginagawa ko ang mga bagay para sa'yo? Umiling si Sarah. It's rather the opposite. Pero natatakot lang ako na baka hindi ka makasabay. Pilit nang umiti si Ezekiel at nag-isip ng pinakamagandang paraan para ipaliwanag kay Sarah. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Nang tumangong si Sarah, nakangiting nagtanong si Ezekiel. Magkano yung bracelet na suot mo? Alam ni Sarah kung saan ito patungo, ngunit sumagot ng totoo. 6 million. Isa itong sapphire at diamond bracelet na na-love at first sight ako. Gusto ito ng maraming tao, so I bid higher. Napansin ni Ezekiel ang katotohanan na mahilig ito sa mga pulseras at naisipan niyang bumili ng mas mahal para dito, ngunit hindi lumihis sa puntong sinubukan niyang gawin. Paano kung malimong naitapon ang pulseras na ito at nahanap ito pagkatapos ng 3 o 4 pang mga taon? Uminom ng wine si Sarah bago sumagot. Papahalagahan ko ito at sisiguraduhin kong hindi na mawawala sa akin. Pagkatapos niyang sagutin ang tanong, ay naunawaan niya ang intensyon ni Ezekiel. Habang lumilingon siya sa paligid, napansin niyang napalitan na ang mga kasangkapan, ngunit may mga alaala pa rin. At naputol ang pagmamasid niya sa paligid sa boses ni Ezekiel. Sarah, mamahalin kita habang buhay, sabi ni Ezekiel bago muling idinugtong na. Will you share our bedroom with me? Alam mo namang hindi kita pipilitin. Ezekiel, huwag ka masyadong mag-alala. Sa iisang kwarto tayo natulog sa Miami. Kaya sana alam mo na ang sagot dyan. Nagiging mas komportable si Sarah kaysa sa inaasahan niya. Lalo na nang makita niya ang mga kasambahay na malapit sa kanya. Ito ang mga kasama niya noon, kaya nagkaroon sila ng bonding. Noon ay wala pa silang chef, at minsan ay siya ang nagluluto o ang katulong. Sarah, walang namagitan sa atin sa Miami. Paalala ni Ezekiel sa nanunuksong tingin. Namula ang pisngi ni Sarah nang maunawaan niya ang ibig nitong sabihin. Ezekiel, huwag kang sumubok ng kalokohan. Isang ngisi ang nabuo sa sulok ng labi ni Ezekiel. Tulad na lagi kong sinasabi, hindi kita pipilitin na gawin ang ayaw mo. Ang mga salita ni Ezekiel ay nakakapagparelax kay Sarah dahil tinutupad nito ang mga sinasabi. Gusto mo pa bang kumain? Alam kong ayaw mong mawala ng trabaho bukas. Seryosong sabi ni Ezekiel na isinaalang-alang ang trabaho ni Sarah. Nagsisi si Sarah pagkatapos niyang tumayo mula sa pagkain. Para akong baboy, pinakain mo ako ng sobra. Ngumisi si Ezekiel at tinukso si Sarah. Nandito ang katawan ko para mag-ehersisyo kung gusto mo. Alam mo ang ibig kong sabihin. Isang nahihiyang ngiti ang bumungad sa labi ni Sarah nang muli siyang buhatin ni Ezekiel sa mga bisi. Pagdating sa hagdanan, nagkunwari si Ezekiel na magpasuray-suray at mabilis na ipinulupot ni Sarah ang mga braso sa leeg nito sa takot na baka mahulog siya. Napangiti si Ezekiel. Ganito naman dapat, hindi ba? Nakita ni Sarah ang masayahin at magiliw na side ni Ezekiel. Pagdating sa kwarto, namangha si Sarah nang makita ang kanyang mga larawan. Maganda ang pagkaka-frame ng mga ito at nakasabit ito sa mga dingding. Nakita niyang may mga larawan din siya sa sala, ngunit hindi niya masyadong pinansin dahil sa kung paano siya idiniretso ni Ezekiel sa dining room. Ginawa mo ba ang lahat ng ito para ma-impress ako? Tanong ni Sarah na may bahagyang pang-iinis.
Ngumiti si Ezekiel. Nakakatulog lang ako ng mahimbi kapag malapit ka sa akin. Naalala ni Sarah kung gaano ito kahimbing na natulog nang matulog sila sa iisang kama sa Miami. Kahit na naaantig siya sa lahat ng ginawa nito para pasayahin siya, hindi niya ito ipinakita. Kung tutuusin, inaamin niyang umiibig siya dito. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Magsha-shower muna ako, sabi ni Sarah habang papunta sa banyo. Nang malapit na siya sa pinto, natigilan siya nang magtanong si Ezekiel. Pwede ba kitang sabayan? Ramdam na ramdam ni Sarah ang mainit na hininga sa likod niya at nagtaka kung kailan ito nakalapit. Nagbibiro lang ako. Maliligo ako pagkatapos mo. Pero anong gusto mong almusal? Kakaiba ang pakiramdam ni Sarah sa lahat ng mga tanong nito sa kanya. At dahil sanay na siyang gumawa ng mga bagay ng mag-isa, hindi niya alam kung tatanggapin niya ang mga pagbabagong ito. Ezekiel, permanente na ba ito o temporary? Hindi ako mapili. Kahit anong nakahain, kakainin ko. Tumango si Ezekiel at nag-type sa telepono niya. Pumasok si Sarah sa banyo. At habang nakaupo siya sa jacuzzi, hinayaan niya ang tubig na masahiin siya. Hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng nangyayari ngayon. Tila kakaiba, ngunit gusto niyang malaman kung tutuparin ba ni Ezekiel ang mga salita nito. After all, walang sino man ang hindi gustong inaalagaan. Kinabukasan, nagising si Sarah sa amoy ng pulang rosas. Pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niyang nakatawel si Ezekiel. Ngunit nakalabas ang maskulado nitong dibdib. Ang basa nitong buhok ay nagpapakitang naligo na ito at may hawak itong rosas sa harapan niya. Ngumiti si Sarah at kinuha ang mga rosas. Salamat Ezekiel, masasabi kong nakapasa ka sa unang araw. Uminit ang puso ni Ezekiel. At pagkalabas nila ng bahay pagkatapos mag-almusal, may isa pang sorpresa si Ezekiel sa oras ng tanghalian. Ezekiel, tuwang-tuwa si Madison nang pumasok si Ezekiel sa opisina. Parang may natanggal na mabigat sa balikat niya. Dahil nandoon na si Ezekiel, maraming nakabimbing usapin ang aayusin nito at hindi na mahihirapan ang ilang mga pinuno ng departamento. Tuwang-tuwa din si Ezekiel na makita si Madison. Kung hindi dahil sa pagkakaroon niya ng isang mapapagkatiwalaang babae na tulad ni Madison, hindi siya makakalayo ng komportable. Madison, salamat sa lahat. Ngumiti si Madison. Lahat ng tao sa paligid ay labis na natatakot kay Ezekiel, ngunit hindi siya. Madison, pakisabi sa akin kung handa ka na sa report. Sa lahat ng mga nakabimbing trabaho, ang pinakamahalaga ay ang kanyang nakabimbing sorpresa para kay Sarah. Madison, sabihin mo muna sa akin, nakakuha ka na ba ng sino mang magtatrabaho sa Iglo? Isang mainit na ngiti ang pinakawala ni Madison. Malaki ang ipinagbago na kanyang amo at gustong-gusto niya ito. Yan ang dahilan kung bakit gusto kong kausapin ka. Kung ganun, pumasok ka, sabi ni Ezekiel, at papasok na sana ng opisina nang tanungin siya ni Madison. Kamusta na kayo ni Sarah? Hindi mabibili ang ekspresyon ni Ezekiel, gayon din ang kanyang ngiti. Hindi akalain ni Madison na makikita niya ang kanyang amo na ganito sa lahat ng mga taon na magkasama sila sa trabaho. Bakas ang kagalakan ni Ezekiel sa kanyang mga tugon. Napakabuti. Can you believe she spent the night at my place? Sabi ni Ezekiel na parang teenager. Ang kanyang excitement ay katumbas na sa isang teenager. Hindi pa ito nakita ni Madison ng ganito at namangha siya. Sir, napakalaki ng ipinagbago mo. Todo ang ngiti ni Ezekiel.
Pinasaya siya ni Sarah kahit nakabinbin pa ang kanilang relasyon. Sa paglipas ng panahon, lubos niyang makukuha ang puso nito. You have no idea kung ano ang pakiramdam na malapit sa iyo ang babaeng mahal mo. Ang isip ni Ezekiel ay napuno ng mga alaala kung paano niya pinanood ang pagtulog ni Sarah buong gabi. Suot ang pangtulog na binili niya para dito. Ayaw itong suotin ni Sarah noong una, ngunit wala itong pagpipilian dahil iyon ang nasa loob ng aparador at napaka-sexy nitong tingnan. Kinailangan ni Ezekiel na gumamit ng mahusay na pagpipigil sa sarili upang hindi masira ang lahat sa pagitan nila. But the feeling of her warmth and floral scent on the bed mean everything to him.